At kaugnay sa mga pulis na sangkot sa umunoy hold up sa EDSA noong nakaraang linggo, mga kapanayam natin si Ginoong Eduardo Escueta, Vice Chair at Executive Officer ng National Police Commission o NAPOLCOM. Sir? Hello, hi. Hi, Javi. Yes. Good morning sa iyo. Yes, sir. Sa mga suspect na pulis sa insidente ng hold up dito sa EDSA, meron po ba sa kanilang may mga kaso na dati? Napagalaman po namin na yung dalawa ron, yung Hatchero at saka Fernandez, ay may pending case sa amin na naganap noong 2011 at ang modus operandi po doon ay halos pareho nitong ginawang ito sa Mandaluyong. Kaya't lalo po namin ngayong napapag-isipan na hanapan ng koneksyon itong dalawang ito at maging isang proyektong pagkaaralan namin kung bakit ang isang police station ay nagiging parang pugad ng mga masamang ugaling pulis. Nagugrupo-grupo pa sila upang gumawa ng krimen laban sa ating mga kababayan. At itong police station na to ay yung La Loma Police Station, tama ho ba? Opo. Kasi yung 2011 case, La Loma rin po nanggaling yung itong si Hatchero at si Fernandez. Ngayon po ay La Loma Police Station na naman. So, ang Rodriguez pala po, Rodriguez. Yes, ang pagkaalam ko po ay kumbaga na-relieve na itong dalawa. Ang hindi naman ibig sabihin ay na-terminate na sila sa serbisyo, pero na-reassign sila o binigyan ng floating status, pero for some reason ay nakabalik sila doon sa La Loma kung saan, yun nga, may suspicion na meron silang mga kasosyo doon o kasabwat dito sa mga ganitong klaseng operasyon. Yun po ang isang tinutuunan namin ngayon ng masugid na pag-imbestiga sapagkat dapat sana kung sakasakali man na sila ay maipabalik sa serbisyo matapos ma-relieve, ay hindi naman siguro dapat na doon pa sila ilagay mismo sa lugar na kung saan sila lumalabas na nagpasimula itong klaseng gawain. Yeah. And kaya then, ito po yes, ay isang tinitingnan namin ngayon. Yes. So doon po sa inyong sa police organization, sino pong may authority na mag-reassign ng mga police officers katulad yan? Yan po ay sa Krami ay meron tinatawag na DPRM. Yan po ang Directorate for Police and hello? Yes, sir, nandito po kami. Sir, nandito po kami. Sa Krami. Hello. Sa Krami po, merong opisina doon na in charge dito sa... DPRM is Directorate for Personnel and Records Management. Yan po ang nag-proseso ng mga paglilipat-lipat. At bukod po doon, siyempre may rekomendasyon yung kanilang supervisor or police station chief kung dapat silang tanggapin muli doon sa kung saan sila nanggaling. Yun po ay discretion at desisyon ng mga taong yon, mga immediate officials nila. Yeah. So, sa madaling salita, ay hindi po sila ma-reassign doon sa La Loma Police Station kung hindi dumaan muna ang mga papeles nila o itong reassignment sa Directorate ng Personnel sa Camp Krami. Records, opo. Yun po ang proseso. Ang amin lang pinagtataka meron mga pangyayari na pagka nagkaroon ng kasalanan ng isang pulis dito sa Metro Manila, sila ay ina-assign sa malayo, sa Mindanao o sa Visayas para magkaroon talaga ng kakaibang environment itong mga pulis na ito at maging aral din sa kanila na hindi sila dapat mag-aabuso sa lugar na kanilang pinaglilingkuran. O itong alibi o yung dahilan na ibinibigay ng ibang pulis na anti-drug operation daw yung naganap sa EDSA. I mean, it was in broad daylight, sir, no? How much value are you giving that theory or that reason?
Well, it will depend on the credibility of the story plus yung ebidensyang may papakita nila na talagang meron pong drug issue rito. Kasi kadalasan po ang purpose talaga i-harass lang yung mga kababayan natin at i-pressure sila na makipag-areglo. Yung pong drugs ay isa sa pinakamadaling gamiting ebidensya na itatanim mo dun sa loob ng kotse o papakita mong napulot dun sa loob ng bahay upang maging basihan ng charge of dealing with illegal drugs. Dito sa insidente na to ay may mga nahuli na kayong suspect pero may mga at large pa, no? Pero sinabi nyo nga may modus talaga nga ganito. Gaano kadalas pa ho nangyayari yung ganitong klaseng hold up ng mga scalawag sa police force? May mga panakanak ang nangyayari at nababasa natin sa pahayagan, narinig natin sa radyo TV na mga police na involved in criminal activities. Hindi lamang po itong hold up, kundi pangungutong o pang-abuso, harassment, brutality, police brutality. Lahat po yan ay nangyayari sa ating kapaligiran. Subalit ito po naman ay hindi malaganap na isinasagawa ng kapulisan sapagkat sa 157,000 policemen po ay iilan lang naman ang kasong tungkol sa mga aktibidades mismo ng pulis na sangkot sa krimen. So pag may kaso ang isang active police officer, katulad ng ilang suspects, ano ho yung criminal proceedings dyan? May special prosecution na proseso? Meron pong proseso yan. Dito sa Napolcom po ay kailangan mag-file yung complainant. Magkakaroon ng pre-charge evaluation to determine probable cause. Pag meron pong probable cause, we will refer it to our legal affairs service for summary dismissal proceedings. And eventually, magkakaroon po ng en banc decision ng commission to either dismiss, demote, we can also suspend the erring policeman. Well, yun nga, nabanggit nyo po na dalawa dito sa suspect, si Rodriguez at saka si Hachero ay may mga kaso na dahil sa isang insidente noong 2011 na parang yung hold up na nangyari nun sa EDSA. Ano na yung naging status ng kanilang kaso? Yung 2011. At nawala na ba sa radar yung dalawang yan ng mga police investigators or prosecutors? Well, yung pong pending case sa amin ay meron ng umiikot ngayon sa aming mga commissioners na decision. Hindi ko po lamang pwedeng sabihin sa inyo ang nilalaman ng desisyon sapagkat hindi pa po pirmado ng ilang commissioners. So pero, habang may... Yes. Within the next few days or maybe next week, lalabas na po yung desisyon doon tungkol doon sa kaso na yun. So habang may pending decision po yung kaso ay bumalik po sa active service itong dalawang suspect police officers doon sa kanilang original police station sa La Loma. Opo, sapagkat meron din namang tinatawag na presumption of innocence na habang may pending administrative case, hindi naman po sila tinatanggal kagad-agad sa trabaho. Dito lamang po sa nangyari kay Hachero at kay Rodriguez, parang unusual na doon mo ibabalik sa mismong station, police station, na kung saan ay parang sila ay nagkagrupo-grupo para gumawa nitong mga ganitong klaseng gawaing illegal. Sir, yung publiko, no, unang nalaman na may naganap na ganitong insidente dahil may nag-viral na photo ng hold up sa EDSA. But did the police already know na may naganap na ganitong insidente? May nag-report na ba? Alam ko, dinala yung victims doon sa police station. But
Were you already looking at the angle of Hulidap before this photo became viral? Sa amin po sa Napolcom ay wala pa kaming alam sapagkat ang panimula po ng aming participation sa ganyang klaseng kaso ay kung merong biktima na magko-complain sa amin. Kung halimbawa po naman ay napalagay sa dyaryo, meron kaming power to conduct a motu proprio investigation without need of any complainant. Sa napangyayari pong ito dito sa Mandaluyong na Hulidap ay kami po yung nagsagawa agad ng initial investigation patungo sa kung kami ang makakapag-imbestiga talaga niyan motu proprio. Meron na po kaming panimulang findings na magagamit namin. So itong dalawang businessman na naging biktima, hindi sila nag-file ng complaint right after the incident? Nag-file po agad yung dalawa. Nag-file ka agad. Pero hindi nyo kaagad na-connect dito sa insidente sa EDSA, itong nakunan ng litrato ng isang netizen? Ang nag-file po ng kaso ay tungkol nga dito sa kasong nakunan ng netizen. Pero hindi po sa amin. Sa pulisya nag-file. Ang amin lamang pong involvement ngayon bilang ito ay nalathala na at naging isang very high profile case, ini-exercise na po namin yung tinatawag na motu proprio investigation. Kung sakaling ang biktima ay hindi mag-file ng anumang kaso laban sa mga pulis, kami po magpa-file. So I guess yung question ko po ay gaano ka-importante itong litratong umikot muna sa social media dito sa pag-solve ng kaso? Napakahalaga po ng ginawa ng netizen na yon, sapagkat kung hindi sa kanyang litrato, baka itong mga pangyayaring ito ay may turing na isang valid police activity or police action at matabunan na itong kasong ito dahil natakot yung mga tao na wag nang magreklamo. Pero dahil po dito sa picture na ito, nagkaroon na ng lakas ng loob yung mga nabiktima na mag-file at kami naman po ay nagkaroon ngayon ng base para mag-conduct ng motu proprio investigation. Okay, maraming salamat po Ginoong Eduardo Escueta, Vice Chair at Executive Officer ng Napolcom.